Hey guys! Welcome ulit sa Janmim TV. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. at isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Naranasan nyo na ba na mawalan ng internet connection yung inyong PLDT home fiber? At nang tiningnan ninyo yung inyong Wi-Fi router, ay meron itong nagbi-blink na red light indicator. Yan po ang tinatawag na LOS or loss of signal. Ngayon ang tanong, paano ba natin ito maayos ng tayo lang? Kasi minsan, loaded din yung mga technician ng PLDT sa dami ng mga tawag. Kaya minsan, hindi agad nila mapuntahan yung ibang mga subscriber. So, para malaman ninyo kung paano ito gawin, ay panoorin nyo lang ang video ito at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So, tingnan nyo dito guys, yung aking PLDT router, meron siyang nagbi-blink na red light indicator. Ang tawag dyan ay LOS or loss of signal. Sa mga hindi pa nakakaalam tungkol dito, pag once na mag-connect kayo sa inyong Wi-Fi, halimbawa, itry natin mag-connect. Open lang natin yung Wi-Fi. Ayan guys, kapag blinking yung kanyang red light indicator, ito yung nakasulat sa inyong Wi-Fi. Connected without internet. Pag ganyan, posibleng may nasira o naputol na fiber optic cable papunta sa inyong Wi-Fi router. Pag ganyan ang mangyari, ay agad-agad na magbi-blink yung kanyang LOS indicator upang ipaalam sa atin na merong problema yung ating linya ng fiber optic cable. Ang kadalasang naging dahilan niyan ay ang pagkasira nitong fiber optic patch cable na naging sanhi ng pagkawala ng ating internet connection. So, para maibalik agad yung aking internet connection ay agad-agad akong bumili ng fiber optic patch cable sa isang computer store. Pwede rin tayong bumili sa Shopee at Lazada. So, ito na guys, yung aking nabiling bagong fiber optic patch cable na ipapalit natin doon sa nasirang patch cable na kasalukuyang naka-connect sa ating router. So, tatanggalin muna natin itong kanyang lumang patch cable. So, ayan ang itsura niya guys, oh. Advice ko rin guys na huwag nyo lang buksan itong I/O box dahil connector lang naman ang nasa loob niyan at bira lang masira. Dito naman natin siya tatanggalin sa router. Ayan. Ngayon, pwede na nating i-connect itong bagong fiber optic patch cable. Pero bago yan guys, huwag niyong kalimutang tanggalin yung kanyang protector sa magkabilang dulo. Ayan. Ngayon, i-connect na natin siya dito sa I/O box. Ayan.
Then dito naman sa router. Ayan. So ayan guys, naikabitan natin yung bagong patch cable. Next naman ay ititest natin kung umokay na yung ating internet connection. At kung mawawala na yung nagbi-blink na red light or loss indicator. I-power on lang natin. At hintayin lang natin mag-initialize yung router. So ngayon makikita natin na nakailaw yung kanyang power indicator. Ayan, dalawang ilaw na. Ayan, tatlo na. So yung pangatlong ilaw guys, yan yung internet indicator. Ayan guys, umilaw na yung kanyang internet light indicator. Ang ibig sabihin niyan ay meron na tayong internet connection. At mapapansin din natin na nawala na yung nagbi-blink na red light or LOS indicator. So, para mapatunayan natin na okay na yung ating PLDT router at meron na siyang internet connection, ay mag-connect tayo sa Wi-Fi gamit ang cellphone. Open lang natin yung Wi-Fi. At ayan guys, connected na siya. Kanina nung nag-connect tayo, ang nakasulat ay connected without internet. So ngayon, okay na siya at meron na siyang internet connection. So ganun lang guys, kung sakaling makaranas kayo ng ganitong problema sa inyong PLDT router, ay palitan nyo muna yung kanyang fiber optic patch cable para tuloy-tuloy ang ating trabaho at walang masayang na oras. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!